Ako si Primo Numbra. Ang istorya natin ngayon ay mula kay Mateo Salazar ng Maynila. Narito ang kanyang kwento. Hila-hila ni Mateo ang mga bagahe na kanyang dala galing sa Maynila. Ipinagpasya ng kanyang mga magulang na doon ito magbakasyon sa kanilang probinsya sa Capiz ng 2 buwan. Wala namang problema sa kanya sapagkat gusto niya rin ang pansamantalang makaalis sa Maynila. Iba naman kasi talaga ang buhay sa probinsya. Nangako rin naman ang kanyang mga magulang na susunod sa kanya kapag nakaluwag ang mga ito sa kanilang schedule sa trabaho. At ngayon nga ay kasama niya ang kanyang lolo. Namayapa na ang kanyang lola, 10 taon pa lamang si Mateo. Kaya naman, nag-iisa na lang sa buhay ang lolo nito. Sa mga sandaling yon, ay naglalakad siya at tumitingin sa paligid. Naisip nito na malaki talaga ang pagkakaiba ng probinsya sa syudad. Mula sa mga tao, establishmento, halaman, mga puno, at maging ang hangin. Natatanaw niya na ang lumang tahanan ng kanyang lolo. Naroon to sa labas kung saan may upo ang kawayan. Ito ay kasalukuyang nagkakape. Malaki ang kanilang lupa at doon sa gitna ay nakatayo ang tahanan na gawa sa kahoy. Lumapit siya sa kanyang lolo at kumaway. Lumikha naman ng ingay ang digulong na bagahe nito, kaya napatingin rin ang mga ibang kapitbahay. "Lolo Andres, magandang umaga po." Malaking ngiti ng kanyang lolo ang nakita niya. Tumayo ito upang salubungin si Mateo ng yakap. Apo, ikaw na pala yan. Ang laki-laki mo na. Opo, lolo. Second year na po ako. Second year college. Naalala ko nga po nung huling bakasyon ko dito. 10 taong gulang pa lamang po ako. Kay bilis nga naman ng panahon, Apo, ano? Ay, ang mama at ang papa mo, asan sila? Susunod daw po sila dito kapag nakaluwag sila sa kanilang mga trabaho. Ang tugon ni Mateo sa kanyang lolo. Tinitingnan niya ang tahanan kung saan siya mamamalagi. May kalakihan din naman ito kumpara sa ibang bahay. Ngunit parang may kakaiba rito. Iniling na lamang niya ang kanyang ulo at ipinagsawalang bahala ang kakaibang nararamdaman. Nang mga sandaling yon, ay may isang matandang lumapit sa kanila. Puti na ang buhok nito at kulubot na ang balat. Medyo may pagkakuba na rin ito at halata na ang labis na katandaan dahil sa mga linya sa buong mukha nito. Andres! Ito na bang abo mo si Mateo? Oo, paring Kaloy. Ang laki niya na ano. Parang dati lang bulinggit pa lang ito. Away, oo nga. Binata na talaga. Tiningnan ni Mateo ang matanda mula ulo hanggang paa. Hindi nito mapigilan ng mailang dahil sa matinding pagkakatitig nito sa kanya. Andres! Bantayan mo itong abo mo, ha? Parang lapitin ang... Alam mo na. Nako, Kaloy. Wala na ang mga kakaibang nilalang na yon. Moderno na ang mundo. Naniniwala ako sa kanila. Pero parang wala na. Matagal na silang nanahimik. Andres! Hindi mo malalaman kung nasa ang mga aswang. Tumigil nga sila. Pero pag may natripan at nagustuhan, hindi sila mapipigilan. Napakunot ng noo si Mateo habang nakikinig sa dalawang matanda.
Hindi niya maintindihan ang takbo ng usapan ng mga ito. Ang tanging pamilyar lamang sa kanya ay ang salitang narinig. Ang salitang aswang. O siya, Mateo. Basta, mag-ingat ka ha. Bago ka sa paningin ng mga tao. Pati na rin sa paningin ng ibang nilalang. Baka ikaw ay magustuhan. Ay nako, tama na nga yan, paring Kaloy. Kadarating lang nitong apo ko eh. Baka naman hindi na yan bumalik dito sa takot. Kayo ang bahala. Nagbibigay lamang ako ng babala. Wala namang mawawala kung mag-iingat. Yun ang huling saad ng matanda bago ito tuluyang lumakad palayo. Siya po. Pumasok ka na doon sa bahay at nang ikaw ay makapagpahinga. Mukhang mahaba ang iyong naging biyahe. Tumango naman ang binata. Naisip na Mateo na kung siya ang tatanungin patungkol sa aswang, ay naniniwala siyang wala itong katotohanan. Moderno na ang panahon. Ang kursong kinukuha niya ay patungkol sa medisina at siyensya. Kaya naman mahirap ang mapaniwala sa mga bagay na wala namang rasyonal na paliwanag. Tulad ng mga aswang. Ngunit sadyang dito sa probinsya ng Capiz, sikat dito ang mga kwento na nababalot sa mga nilalang na katulad ng aswang. Marami ang nagbibigay ng patotoo, ngunit siguro maniniwala lamang siya kung siya na mismo ang makakita at makaranas ng mga pangyayari katulad ng mga isinasalaysay ng mga tao. Pumasok siya sa loob. Luma na mga gamit sa loob ng tahanan. Mga antigo na ang mga kagamitan. At kapansin-pansin ang isang lumang pinta ng larawan ng isang pamilya. Marahil ay ito ang pamilya ni Lolo Andres, sapagkat siya ang isa sa mga nasa larawan. Binata pa siya rito, at marahil ang kanyang ama at ina ang dalawa niyang kasama sa pinta. Pumasok na sa kanyang kwarto ang binata. Maalikabok sa loob at mga may sapot pang nagkalat sa paligid. Naiintindihan naman niya dahil sa tagal na rin na walang gumagamit nito at matanda na ang kanyang lolo para linisin pa ang buong tahanan. Pinalitan niya ang kobre kama. Napaubo pa dahil sa mga alikabok na nagliliparan. Nilinis niya ang buong kwarto at tinanggal ang mga sapot sa paligid. Kapansin-pansin ang malaki na bintana sa kwarto na ito. Tanaw niya ang mga halaman sa labas na nasobrahan na sa laki at yabong na kung iisipin ay baka may mga kung ano nang nilalang sa paligid nito. Katulad ng mga ahas at ng mga kung anuman. Matatanaw din ang kalsada. Kung lilingon ang mga taong nagdaraan sa kanyang kinaroroonan, ay tiyak na matatanaw siya ng mga ito. May mga ilan-ilan ngang dumadaang tao at mga sasakyan. Ganun pa man, masasabing tahimik ang paligid. Malayo sa ingay ng Maynila. Dala ng mga nagmamadaling tao at tunog ng mga napakaraming sasakyan. Nahiga na nga ito sa kanyang kama. Ibinaba niya lamang ang kortina sa bintana upang hindi mapansin ang mga dumadaan. Nakakapagod ang biyahe at mabigat din ang kanyang dala. Kaya napagod ang kanyang mga braso. Ipinikit niya ang kanyang mga mata at hinila na nga ng antok ang mga ito. Hinayaan niyang iheli siya ng kanyang antok sa pagtulog. Naisip nitong sa wakas ay makapagpapahinga na rin siya dito
sa probinsya. Maya-maya pa ay may naramdaman itong malamig na hangin. Napamulat siya ng kanyang mga mata. Nililipad ang kurtina ng bintana. Sumilip siya. Gabi na pala. Halos isang buong maghapon din pala siyang nakatulog. Iniunat niya ang kanyang mga braso at noon niya naramdaman ang pagkalam ng kanyang sikmura. Isang araw din pala siyang walang kain, kaya't gutom na ang kanyang tiyan. Napasarap pala ang tulog niya dahil pagtingin niya sa kanyang orasan ay 6:30 na ng gabi. Sa muling pag-ihip ng hangin, nilipad muli ang kortina. Doon ay nakita niya ang labas ng tahanan. Nababalot ito ng karimlan. Tumitig ito sa labas dahil may nakakuha ng kanyang pansin. Tila may bulto ng mga tao na nakatapat at nakatingin sa kanyang bintana. Tiningnan niya ito. Mataas ito na parang hindi normal o bihira lamang sa isang tao ang sukat. Kakaiba itong nilalang. Yun ang kanyang napansin. Dahilan upang bumilis ang tibok ng kanyang puso. Sa kanyang pagtitik, napansin niya, pula ang mga mata nito. At tila ba, unti-unti itong ngumanganga. Para bang pinapakita ang mapapangil ng ngipin. Agad na sunod-sunod siyang napalunok at nabalot ng takot. Nawala sa isip niya ang gutom dahil sa kanyang mga nakikita. Kumurap siya ng mabilis, kasing bilis ng takbo ng kanyang hininga. Doon ay bigla niyang napansin na tila papalapit sa kanya ang nilalang. Nanginginig man, ay agad nitong kinapa ang pangsara ng bintana. Gawa ito sa kahoy, kaya naman ito ay medyo may kalumaan na. Matigas itong hilahin at kailangan pa ng konting lakas. Lalo pang tumindi ang takot na kanyang nararamdaman. Lalo pa nang nakita niya na papalapit na ang nilalang sa kanyang kinaroroonan. Mabibilis ang hakbang nang tila may mga kahabaang paa nito. Nakalabas din ang mahabang dila. Binuhos niya ang buong lakas upang mahila pasara ang bintana. Napatumba siya nang tuluyan niya na nga itong maisara. Kapit-kapit ni Mateo ang kanyang dibdib. Ramdam na ramdam niya ang kanyang kaba. Habol-habol niya rin ang kanyang paghinga dahil sa tindi ng pangyayaring kanya nasaksihan. Umiikot ang mga ideya sa kanyang isipan sa kung ano ang nilalang na nakita niya ngayon lamang. Nanunuyo din ang kanyang lalamunan. Ano ang nilalang na yun? Ngayon lamang ako nakakita ng ganun. Habang nababalot ng kaba, napansin niya ang butas sa bandang ibaba ng bintana. Gumapang siya at naisipang sumilip doon. Inilapit niya ang kanyang mga mata sa butas. At sa pagsilip na yon, ang tanging nakita niya lamang ay kulay pula. Pula na naging itim, na naging pulang muli. Sa una ay nagtaka si Mateo at napaisip kung ano ang kanyang nakikita. Ngunit makalipas lamang ang 1 segundo, ay lalo pang nabalot ng takot ang buong katawan ni Mateo. Tama ang kanyang naisip. Nakasilip din ang aswang sa butas. Agad siyang lumayo. Nanginginig ang kanyang katawan. Siguradong nakatingin din ang aswang sa kanya ngayon. Maya-maya pa, ay narinig niya ang malakas na kalampag sa labas ng bintana. Malakas ang kalampag na para bang gigibain ito.
Doon niya na napagpasyahan na lumabas ng kwarto. Lolo! Nasaan po kayo? May lumalagabog sa bintana! Baka po may masamang tao sa labas! Lumingalinga si Mateo sa paligid. Ngunit wala ang kanyang lolo. Naisipan niyang puntahan ang silid nito. Sinubukan niyang pihitin ang doorknob ng pintuan. Hindi ito nakalak. Tuluyan niyang binuksan ang pinto. Nakita niya ang kanyang lolo na mahimbing ang pagkakahiga sa kama. Nagdadalawang isip siya kung gigisingin niya ba ito o hayaan niya na lamang ito sa kanyang pagtulog. Doon ay napansin niyang tila lumalakas ang tunog na nanggagaling sa labas ng bintana. Maya-maya pa ay lumipat ang tunog. Nasa bubong ito. Ipinikit niya ang kanyang mga mata at nagdesisyon na hindi nagigisingin ang kanyang lolo. Nawala man ang malalakas na lagabog sa bintana. Napalitan naman ito ng mahihinang katok sa bubong. Mga tunog na tila ba ng aasar. Naghahamon. Magpapatuloy ang tunog ng ilang segundo. Mawawala. At magpapatuloy muli. Maya-maya pa ay nagkaroon ng tunog na lalong nagpatayo ng kanyang mga balahibo. Tunog na tila mga kuko na pilit ikinakaskas sa yero. Napatakip ng tenga si Mateo. Nang mga sandaling yon ay naghahalo ang inis at takot sa kanyang pakiramdam. Ilang sandali pa ay tumigil ang ingay. Doon niya napagpasyahan na lumabas ng silid ng kanyang lolo. Tumungo ito sa kusina at kinuha ang itak na nakasabit dito. Huminga si Mateo ng malalim. Nag-ipon ng tapang at sinimulan na ang paghakbang patungo sa may pintuan. Haharapin nito ang nilalang. Nang nasa labas na siya ng bahay, tumingin siya sa may bubong. Wala siyang nakitang kung ano man doon. Ngunit hindi siya naniwala. Malakas ang pakiramdam niya na nandun lamang sa paligid ang nilalang. Lumabas ka! Kung matapang ka, harapin mo ako! Wala siyang nakuhang tugon. Purong katahimikan lamang ang paligid. Kaya't nagulat ito nang biglang may pusang tumalon sa kanyang harapan. Malaki ang pusang ito. Kulay itim. Pula ang mga mata. At mahaba ang kuko. Nasabi niya kagad na hindi normal ang pusa. Lalo na't sobra ang paglalaway nito. Isa pang kakaibang kanyang napansin. May kahabaan ang mga paa nito. At tirik ang mga balahibo. Mula sa pagkakatalikod ay humarap sa kanya ang pusa. Anong tinitingin-tingin mo? Kasama ka ba nung nanggugulo dito? Iniakma ni Mateo na patatamaan ng itak ang pusa. Kaya naman, mabilis itong tumakbo. Napailing na lamang si Mateo. Naisip nito na maaaring yung pusang yon ang lumilikha ng ingay sa bubong. Makalipas ng isang malalim na buntong hininga, ay naisipan niya nang bumalik sa loob ng bahay. Tama nga ako. Yung pusang yun yung nag-ingay dun sa bubong. Pero ano yung nakita ko kanina sa bintana? Sigurado kong hindi pusa yun. Tao yun. Pero pula rin ang mata. Makalipas ang ilang sandali ng pag-iisip, ay napagdesisyon na ni Mateo. Nakalimutan na lamang ito. Apo! Bakit may dala kang itak, ha? Tanong ng kanyang lolo Andres na ngayon ay nakatayo sa may pintuan. Wala po, Lo. May ingay po kasi sa bubong kaya lumabas ako. Normal lang yan dito sa probinsya. Pumasok ka na at kumain.
Sigurado kung gutom ka dahil maghapon kang tulog. Sige po, Lo. Sa ang totoo niyan eh. Kumakalam na talaga ang sikmura ko. Sigurado nga ako. Hindi na kita ginising kasi mukhang pagod na pagod ka. Sumandok na si Mateo ng kanyang makakain. At nagsabi naman ng kanyang lolo na babalik na ito sa pagtulog. Matagal bago nakabalik sa pagtulog si Mateo. Iniisip niya pa rin ang mga nangyari. Kung imahinasyon niya lang ang lahat ng yon o talagang totoo ang kanyang mga nakita. Umaga na muli at naririnig niya na may kausap pa kanyang lolo sa labas. Narito na pala ang apo ko. Ito si Mateo, ang aking apo sa panganay na anak. Mateo, ito naman si David, isang binata dito sa aming probinsya. Magandang araw sa'yo, Mateo. Ako si David. Magkaedad daw tayo, sabi ni Lolo Andres. Sana maging magkaibigan tayo habang namamalagi ka rito sa amin. Kumusta ka, David? Ako si Mateo. Masaya ako makilala ka. Naiinip na nga rin ako dito sa bahay kaya magandang ideya na magkaroon ako ng kaibigan. Magkasing taas lamang silang dalawa. Ngunit kapansin-pansin na mas matika si David. Malamang ay dahil na rin sa bigat ng mga trabaho dito sa probinsya. Mukha namang mabait si David dahil na rin sa palangiti ito. Tamang-tama pala, Mateo. Sabi mo, naiinip ka na. Gusto mo bang sumama sa akin mamaya sa kuprahan? Sigurado akong malilibang ka doon. Napaisip si Mateo kung ano ba ang kanyang gagawin ngayong araw. Wala naman siyang ibang gagawin o tatapusin. Magandang ideya nga kung sasama siya rito upang magkaroon ng bagong karanasan. Oo, sige. Sasama ako, David. Sumapit na rin ang tanghalian at dito na nga kumain si David kina Lolo Andres. Mag-aalas 3 na ng hapon at nagulat sila nang may marinig na sumisigaw sa labas. Boses ito ng babae na humihiyaw. Parang labis itong naghihirap at nasasaktan. Malakas ang pagsigaw nito, kaya naman napatigil siya sa kanyang ginagawa. David, ano yung ingay na yun? Saan yun ang gagaling? Ganyan talaga kila Ate Marta kapag alas 3. Sumisigaw yan. Sakit na sakit. Dinala na siya ni Kuya Jun sa ospital. Pero hindi naman matukoy ng doktor ang kanyang sakit. Ano? Tuwing alas 3 siya nagkakaganyan? At araw-araw? Wala bang kapitbahay na tumutulong sa kanila? Wala. Dahil ayaw ni Kuya Jun na may mga taong bumibisita sa kanila. Si Kuya Jun ang asawa ni Ate Marta. Tsaka ang balita ko pa, ang sabi daw ni Kuya Jun, lalala lang daw ang kalagayan ni Ate Marta. Dahil wala naman daw maitutulong ang mga tao sa kanila. Kaya ayaw niya na nagpupunta ang mga tao doon. Alam mo, nag-aaral kasi ako ng medisina. Baka matulungan ko siya kung sakali. Ganun ba? Gusto mo ba puntahan natin tsaka pakiusapan natin si Kuya Jun na tingnan mo ang lagay ni Ate Marta? Sige. Tumayo na si David. Sumunod siya dito at naglakad sila paalis. Ilang bahay ang kanilang nalagpasan bago nila narating ang munting tahanan ni Marta. Tao po! Pagtawag ni David, kasabay ng pagkatok nito sa pintuan. Ilang sandali lang ay bumukas ang pinto. Magandang araw po, Kuya Jun. Narito po ang apo ni Lolo Andres. Galing po siya sa Manila at nag-aaral ng medisina. Narinig niya kasi yung malakas na sigaw ni Ate Marta kaya baka po makatulong siya sa kalagayan nito. Magandang araw po. Ako po si Mateo. Madilim ang tingin sa kanila ni Kuya Jun. Ang mga mata nito ay malalim at tila matatalas din ang mga kuko. Madilaw ang ngipin at mahaba ang mga balbas
Medyo may katandaan na ito kung titingnan. Dala na rin ng tila, kapabayaan nito sa kanyang sarili. Pinigilan ni Mateo ang maduwal dahil sa baho ng amoy na parang nabubulok. Doon ay nakita niya sa malayo si Ate Marta. Maraming langgam at langaw sa kanilang paligid. Malalaki at mahaba ang sugat nito sa likod. Dumudugo pa ang ilan sa mga to. Kung titingnan ay napakalalim ng mga sugat dahil parang makikita na ang laman ng babae. Tila nabubulok ito. Dito pala galing ang mababahong amoy. Ang buong likod nito ay puno ng ganong mga sugat. Kuya Jun, mawalang galang na po. Napaano po si Ate Marta? Bakit ganyan ang mga sugat niya? Matagal na ang mga sugat na yan. Ngunit parang hindi gumagaling. Sinubukan na namin dali sa doktor. Sinubukan na rin ng iba't ibang paraan. Iba't ibang klase ng gamot. Ngunit wala pa rin epekto. Napatingin sa Mateo sa mga sugat. Kahit siya ay hindi rin niya maipaliwanag kung paano nagkaroon ng mga ganong klase ng sugat si Ate Marta. Kung sinubukan na nila ang mga sinabi ng doktor, ibig sabihin, hindi na rin magiging epektibo ang anumang maipapayo niya. Sige po, Kuya Jun. Maraming salamat po sa inyong pagpapaunlak. Maghahanap po muna ako ng mga mas malalim na pananaliksik patungkol sa ganyang kaso. Kapag po may nalaman ako, agad ko pong sasabihin sa inyo. Tumango lamang si Kuya Jun. Likas na ata rito ang pagiging masungit. Lumakad na sila palabas ni David. Na makalabas na sila, ay tsaka lamang sila nakahinga na maluwag. Dahil na rin sa matinding masangsang na amoy sa loob ng bahay. Grabe doon sa loob. Ang sakit sa ilong. Siya nga pala, Mateo. Alam mo ba, may mga kwentong aswang yung pamilya ni Kuya Jun. Nagbago lang daw dahil napangasawa si Ate Marta. Ano? Naniniwala ka sa aswang? Bilang ang karanasan ko patungkol sa aswang. Pero oo, naniniwala ako. Maniniwala lang ako. Siguro kung ako mismo ang makakakita. Teka, anong oras na nga pala? Di ba sasamahan mo pa ako sa kaprahan? Oo nga pala, no? Tara na. At dumiretso na nga ang dalawa, papunta sa bundok. Medyo nananabik si Mateo dahil matagal na rin siyang hindi nakakaakyat ng bundok. Sa kanilang paglalakad ay nakasalubong nila si Mang Kaloy. Saan ang punta ninyo? Malapit ng dumilim ah. Papunta po kami ng kuprahan, Lolo Kaloy. Ganun ba? O siya, basta pag dumidilim na, umuwi na kayo ah. Baka matsyempuan kayo ng mga aswang. Nagkatinginan si David at Mateo. Pag alis ng matanda, ay nagtuloy na sa paglalakad ng dalawa. Medyo may kahirapan ng daanan papunta sa kuprahan. Mabuti na lamang at hindi umulan ng mga panahong yon, kaya hindi madulas at maputik. Mateo, matanong ko lang. Marunong ka bang magkopra? Wala naman akong alam sa mga ganyan eh. Wala akong alam sa mga gawain sa bundok. Sumama lang ako sa'yo para kahit papano baka matuto kung sakali. Maganda nga yan, may matutunan ka. Makalipas pa ang ilang sandali, ay nakaramdam na ng pagod si Mateo. Sandali lang. Tigil muna tayo para magpahinga. O sige, kukunin ko muna yung buko doon sa may taas ng jog para may mainom tayo. Saglit lang ha. Makaraan ng ilang minuto, matapos silang makapagpahinga, ay tumuloy na ulit ang dalawa. Maya-maya pa ay dumilim na ang paligid
Madamot ang buwan sa pagbibigay ng liwanag. May mga huni rin ng iba't ibang hayop. Nagiging mapagmatsyag din sila sa paligid dahil baka may mga dumating na hayop. Ilang mga hakbang pa at naabot na nila ang kuprahan ni David. Naamoy ni Mateo ang nyog na nasa paligid. Malawak ang lupa. Sa bandang kanan ay may maliit na bahay na parang pahingahan kung sakaling mapagod. Nag-umpisa na sa pagtatrabaho si David at tumulong naman si Mateo. Nagpaturo ito kung paano ang ginagawa sa koprahan. Hindi nila namalayan ang mga paglipas ng oras at napag-alamang malalim na talaga ang gabi. Mateo, gusto mo bang dito na lang tayo matulog? Maayos naman ang tulugan dyan. Tsaka malaki ang espasyo para sa ating dalawa. Pwede naman. Tsaka hindi naman na siguro mag-aalala pa si Lolo kung hindi ako uuwi ngayong gabi. Hindi yun. Alam naman ni Lolo Andres na kasama mo ko. Tsaka nasa kuprahan tayo ngayon. Tumango si Mateo at pumasok na sa munting bahay na gawa sa kawayan. Tama nga si David dahil malaki ang espasyo nito para sa 2 tao. May maliit din na mga lamesa at upuan sa loob. Narinig nitong hinahasa ni David ang dalang itak. Maingay ang tunog na nagagawa nito. Maya-maya ay humangin ng malakas at nagkaroon ng tila pagaspas sa bandang itaas. Lumabas si Mateo upang tingnan ang kalagayan ni David dahil hindi na pangkaraniwan ang lakas ng hangin. Patuloy pa rin sa paghasa si David sa kanyang itak. Lumalakas lalo ang hangin. Tumigil si David sa kanyang ginagawa at nawala rin ang malakas na hangin. Malakas ang hangin, no? Hindi nga talaga tayo makabababa. Nasa labas ang dalawa nang biglang may narinig silang tunog mula sa malayo. Sa may kalayuan, sa bandang kaliwa nila, ay may nakatayong figura. Napalingon sila ni David at agad silang nagulat na makita ang nilalang. Kahindik-hindik ang itsura nito. Ang mga tenga nito ay matutulis. Mapula ang dilang nakalabas na parang sa ahas. Mapula din ang mga mata nito na parabang nag-aapoy. Nakakma itong tatakbo papunta sa kanila, kaya mabilis na hinawakan ni David ang itak na binitawan nito kanina. David, ano yung nilalang na yan? Aswang yan, Mateo. Marahil ay nabulabog yan doon sa ingay ng paghahasa ko ng itak. Nakalimutan kong ayaw nga pala nila ng ganun tunog. Aswang? Totoo talaga ang aswang? Oo. At kailangan mo kumuha ng patalim. Baka dumami pa ang mga yan. Baka dumating yung mga kasama niya. Lalo pat nalaman na ng isang yan na may tao dito sa bundok. Napansin ni Mateo ang isang lumang itak na nasa may lupa. Dinampot niya ito. Pagtingin niya muli sa aswang, papalapit na ito sa kanila. Malalaki ang hakbang dahil mahahaba ang paa nito. Humanda na sa pakikipaglaban si David at si Mateo. Nang makalapit ang aswang sa kanila, ay ngumanga ito at tinangkang sunggaban ang kanilang mga leeg. Napasigaw si Mateo dahil siya ang unang inatake nito. Mabuti na lamang at nasipa ito ni David. Tumalsik ang aswang sa lupa. Naging mabilis naman si Mateo at winasiwas ang itak sa aswang. Ganon din ang ginawa ni David. Nanlaban pa ang aswang, ngunit wala na itong nagawa hanggang ito ay mawala na ng buhay. Parehong humihingal ang dalawa nang tigilan nila ang aswang. Lumingalinga sila sa paligid dahil baka may iba pang aswang na papalapit sa kanila. May mga naririnig silang
may hinang huni. At may naririnig din sila mga pagaspas sa paligid. Hindi na maganda to. Kailangan na nating umalis, Mateo. Mukhang marami sila. At mukhang papunta sila rito. Paano tayo aalis? Bababa tayo? Paano pag marami tayo nakasalubong? Ang humihingal na tanong ni Mateo. Ang tanging plano lamang niya ay samahan itong si David sa pagkopra. Hindi niya akalain na ganito ang kanyang mararanasan. Kung magtatagal pa tayo rito, siguradong talo tayo ng mga nilalang na yan. Pilitin natin na makababa dun sa kapatagan upang makahingi tayo ng tulong sa mga tao doon. Agad na nga nilikas ng dalawa ang kinaroroonan. Lakad takbo ang kanilang ginawa. Bit-bit nila ang ilang gamit ni David sa pagkukopra. Maaari pa itong magamit pang laban sa mga aswang. Habang tumatakbo, ay may narinig silang mga pagaspas sa kanilang taas. Sa lakas ng pagaspas, winawalis nito ang mga tuyong dahon na nasa baba at nagsasayawan ng mga halaman sa paligid. Agad silang napatingin sa taas at nagulat sila sa kanilang nakita. Ano yan? Manananggal ba yan? Anak ng, naloko na! Pumulot ka ng mga bato! Batuhin natin, dali! Sinimulan nga nilang pagbabatuhin ng manananggal nang akma itong lalapit sa kanila. Layuan mo kami! Salot! Sigaw ni Mateo nang muli pa nitong batuhin ng manananggal. Isa sa mga pinakawalan nilang bato ang tumama ng matindi sa isang pakpak ng manananggal na yon. Napatras ito at kitang-kitang tila nawala ng balanse ang paglipad. Muli pang pumukol si Mateo at kitang-kita ng dalawa na tumama ito sa mukha ng manananggal. Bumagsak ang nilalang sa lupa at nilapitan ito ng dalawa. Gulat na gulat si Mateo dahil ngayon lamang siya nakakita ng gantong nilalang sa buong buhay niya. Kitang-kita nito ang pagpupumilit ng manananggal na ipagaspas ang kanyang mga pakpak. Ngunit dahil sa matinding tama, ay hindi nito magawang makalipad. Muli pang tinitigan ni Mateo ang manananggal. Tumambad sa kanyang mga paningin ang nakakahilakbot na itsura nito. Naputol ang kanyang pagkatulala nang tapikin siya ni David. Ano, Mateo? Tuluyan na natin! Baka makatakas pa yan! At inundayan na nga ng saksak ni Mateo at ni David ang manananggal. Hanggang sa bumagsak ang walang buhay nitong katawan sa lupa. Ng mga sandaling yon, ay hindi pa rin makapaniwala si Mateo sa mga pangyayari. Mateo, tara na! Baka may dumating pa! Bilisan na natin! At itinuloy na nga ng dalawa ang pagbaba sa bundok. Makalipas ang ilang sandali, ay tila may napansin si Mateo. David, saglit. Di ba napadaan na tayo dito? Tanong ni Mateo kay David. Parehong hingal na hingal ang dalawa dahil kanina pa sila naglalakad. Oo nga, napansin ko rin. Alam mo, dapat nakinig talaga tayo kay Lolo Kaloy. Hindi tayo dapat nagpagabi dito sa bundok na to. Pag minalas-malas tayo, mabibiktima tayo ng aswang sa lugar na to. Teka, David. Ano bang nangyayari sa mga nabibiktima ng aswang? 5 taon na walang paramdam ang mga aswang. Matapos silang pumatay ng isang pamilya na pumunta sa bundok. Nakita na lang ng mga pulis ang kanilang katawan. Wasak ang tiyan. At halos wala na ang mga laman loob. Ganun din kaya ang mangyayari sa atin? Maaring ganun ang mangyari sa atin. Depende kung ano ang naisin nila. Kaya dapat talaga gawin natin ang lahat
para tayo ang mabuhay. Tumayo si David. Napatingin ni lamang si Mateo. Dahil wala na itong maisip. Lalo't ngayong tila naliligaw na sila. Sandali. Naalala ko. Narinig ko minsan sa usapan nila Lolo Kaloy na kapag naligaw ka raw dito sa bundok, dapat mo mahanap ang bahay ng isang matanda. Yun daw ang makakapagturo ng daan palabas. Ibig mong sabihin, bukod sa kakalabanin natin ng mga aswang, may bahay pa tayong hahanapin para makalabas sa lugar na to? Oo. Kaya humanda ka, Mateo. Dahil alam kong marami pang mga nilalang sa paligid. Sigurado akong hinahanap na nila tayo ngayon. At muli na nga ipinagpatuloy ng dalawa ang paglalakad. May kakaibang huni ng ibon na narinig si David. Mahina lamang ito. Sa kanyang pagkakaalam, kapag mahina ang huni, ibig sabihin ay mas malapit ang aswang sa kanila. Biglang nagulat ang dalawa nang 3 aswang ang sumulpot sa kanilang harapan. Tumutulo ang laway ng mga ito na tila gutom na gutom at naghahanap na makakain. Kahit na may hangin sa paligid, ay butil-butil pa rin ang pawis ni Mateo. Hindi pa niya naranasang makipag-away o makipaglaban sa buong buhay niya. Masasabing ngayon pa lamang nasubok ang kanyang tapang. Si David naman ay buo ang loob na sumagupa sa mga aswang. Kitang-kita ang pagiging maliksi ni David. Sunod-sunod ang pagwasiwas ng mga aswang ng kanilang matatalas na kuko. Ngunit hindi nila natatamaan si David dahil sa bilis ng mga kilos nito. At dahil na rin sa bilis na yon, ay mabilis na nahagip ng itak ni David ang isa sa mga aswang. Walang buhay itong bumagsak sa lupa. Habang nangyayari yon, ang isang aswang naman ay sumugod kay Mateo. Naging maagap naman ang binata at mabilis na sinipa ang aswang. Nang matumba ang aswang sa lupa, sinundan kagad ito ni Mateo ng pagtarak ng kanyang itak. Habang nakatitig si Mateo sa walang buhay na aswang, narinig niya ang isang malakas na lagabog sa lupa. Nilingon nito ang kinaroroonan ni David at nakita niya na napaslang na rin ito ang 3 aswang. David, hindi na nakakatuwa itong nangyayaring to. Tara na, hanapin na natin yung bahay na matanda na makalayas na tayo sa impyernong lugar na to. At lakad takbo na ngang umalis ang dalawa. Ngunit dahil balot na sila ng pagod, ay napagdesisyonan nila na maghanap muna na mapagpapahingahan. Mateo, yun, may malaking bato ron. Doon muna tayo sa likod nun. Tara! Ilang minuto rin nakapagpahinga ang dalawa. Ngunit hindi nagtagal. Nakarinig sila ng mga yabag. Alam nila na yabag yun ng mga papalapit na aswang. Mateo, pag malapit na sila dito, pigilan mo ang hininga mo, ha? Naririnig nila ang daloy ng dugo ng tao tuwing humihinga. Ganun ba? Sige, gagawin ko yun. Nang malapit na nga sa kanila ang mga aswang, ay pinigil nila ang kanilang paghinga. Ang mga aswang naman ay sandaling na malagi doon sa kanilang dako. Palingalinga ang mga ito. Marahil ay nagtataka bakit hindi nila marinig ang daloy ng dugo ng 2 binata. Napansin ni Mateo na bukod sa pagpipigil ng hininga, ay tinakpan ni David ang kanyang bibig. Nakatingin ito sa taas. Nilingon ni Mateo ang tinitingnan ni David. Nakita niya ang aswang na nakatayo sa bandang itaas nila. Nakatingin ito sa malayo na tila naghahanap. Pulang-pula ang mga mata nito at tumutulo ang mga laway. Dinig na dinig nila ang gigil at galit sa mga lalamunan nito. Halos mawala na ng mali ang dalawa sa tagal ng pagpipigil ng kanilang hininga. Pero bago pa man mangyari yun, ay tuluyan ng nilisan ng mga aswang ang kanilang kinaroroonan.
Nang makatiyak ang dalawa na nakalayo na ang mga aswang, ay lumabas na sila sa kanilang pinagtataguan at ipinagpatuloy ang paghahanap sa bahay ng matanda. Siya nga pala. May baon nga pala akong kamote dito. O eto, kumain muna tayo habang naglalakad. Mapawi man lang ang gutom natin. Sa totoo lang, David, mas iniisip ko ang kaligtasan natin kaysa sa gutom. Pero, ngayong sinabi mo, nang ibabaw yung gutom ko. Maraming salamat. Paano nga pala kapag hindi natin nahanap yung bahay na matanda na magtuturo sa atin ng daan palabas sa lugar na to? Naku, huwag ka mag-isip ng ganyan. Hindi maganda yun, Mateo. Dahil ayon sa mga kwento, kapag hindi natin nahanap ang bahay na matanda, matatrap tayo sa lugar na to, kung saan hindi magkakaroon ng pagsikat ng araw, palaging gabi. Kaya kahit anong mangyari, Mateo, kailangan mahanap natin yung bahay na matanda. Hindi tayong pwedeng dito na lang mabulok at mamatay. Teka, David, totoo ba ang sinasabi mo? May ganung pwedeng mangyari. Pag natrap tayo dito, hindi magkakaroon ng umaga, puro gabi lang. Oo, dahil sabi ng mga tao, itong lugar na to ay dimensyon ng mga aswang. Wala tayong magagawa kundi makipaglaban sa kanila hanggang... Huwag mo nang ituloy, David. Makakalabas tayo rito. Makakauwi tayo ng buhay. Mateo, natutuwa ako sa mga sinabi mo. Pero, alam mo, kung magkakaroon man ng pagkakataon na kailangang may mamatay sa ating dalawa, piliin mong ako na lang ang mawala. Ayos lang naman sa akin dahil wala naman na akong pamilya. Hindi rin naman ako nakapag-aral. Ikaw ang dapat mabuhay. Dahil kailangan ka ng pamilya mo. May pamilyang nagmamahal at nagmamalasakit sa'yo. At may kinabukasan ka pa naghihintay sa'yo. Hindi mangyayari yan. Pareho tayong lalabas dito, David. Pareho tayong may mga pangarap kaya may karapatan ng bawat isa sa atin na mabuhay. Tandaan mo yan. Sa sinabing yun ni Mateo, ay maluhaluhang napayakap sa kanya si David. Tumugon naman na mahigpit ding yakap si Mateo sa kanya. Maya-maya pa ay ipinagpatuloy na nila ang kanilang paglalakad. Sandali, David. Tingnan mo. Parang may ilaw sa banda ron. Mukhang makakalabas na tayo. Yun na yata ang bahay na matanda. Mukhang tama ka, Mateo. Yun na nga yata ang tahanan ng matandang hinahanap natin. Diyos ko, salamat. Tara na, magmadali tayo. Puntahan na natin yon. Ngunit bago pa man makahakbang ang dalawa, ay may malaking pusa na humarang sa kanilang harapan. Ngumanga ito na tila ba ay pinapakita sa kanila ang malalaki at matatalim nitong mga pangil. Meron itong mahabang buntot na tila ba ahas na nagsasayaw. Ang matatalim na kuko nito ay nakabaon sa lupa. Ano naman yan, David? Ano yan nilalang na yan? Huwag mo sabihin. Tama ka, Mateo. Aswang sigurado ang isang yan. Aswang na nagbabalat kayong pusa. Kung ganon, mukhang mapapalaban na naman tayo. Kaya ba natin? Kaya natin yan, syempre. Sugod! At nangyari na nga ang labanan. Tumagal din ito ng ilang minuto. Ngunit dahil na rin sa determinasyon, ay nagawa nilang paslangin ang pusang aswang. Akala ko yari na tayo. Buti na lang talaga sinuwerte yung paghataw mo sa kanya kanina. Oo nga. Yung paggalaw niya ng gano'n, akala ko tatamaan ka ng kuko niya eh. Alam mo naman ako, mabilis akong umilag. O ano ka ngayon? Patay ka! Akala mo makakaisa ka sa aming aswang ka, ha? Sisipain pa sana ni David ang patay na pusa, ngunit hinila na siya ni Mateo. Uy, ano ka ba? Tama na yan. Tara na, puntahan na natin yung bahay na yun. Nang papalapit na sila sa bahay, narinig nila ang langit-ngit ng kawayang sahig, na ang ibig sabihin ay may tao sa loob ng bahay na yon. Bumukas ang pintuan
at nakita nila ang isang matandang lalaki na may iba't ibang uri ng kwintas na nakasabit sa leeg nito. Ang katawan at braso nito ay nababalot ng iba't ibang tato, mga tila alpabeto ng lumang wika. Ilang segundo ring nakatitig sa kanilang dalawa ang matanda. Maya-maya pa ay sumenyas ito. Pumasok kayong dalawa rito. Maliit lamang ang tahanan at iilan lamang ang gamit sa loob. Mapapansin din ang ilang tila mga anting-anting na nakasabit sa pader. Paano kayo napunta dito? Kanina lamang po kami narito, mga bandang hapon. Nagulat na lang po kami. Nung subukan naming umuwi, ay tila hindi na kami makaalis sa lugar na to. Meron ba sa inyo naghasa ng itak ng 3 beses? Nagkatinginan ng dalawang binata. Naalala nga nila ang huling ginawa ni David bago magsimula ang pagsalakay ng mga aswang sa kanila. Ako po, hinasa ko po ang itak. Iyon ang dahilan kung bakit kayo napunta sa dimensyong ito. Kapag ang isang tao ay nandito sa bundok na ito at naghasa ng itak ng 3 beses o higit pa, ay mapapaloob dito sa dimensyon ng mga aswang. Nanlaki ang mga mata ng mga binata sa kanilang narinig. Tumayo ang matanda at kumuha ng isa sa mga anting-anting na nakasabit sa pader. Heto, kunin ninyo. Ang anting-anting na ito ay makakatulong upang hindi kayo tuluyang malapitan ng aswang. Dapat ay hawak ito ng isa sa inyo. Kapag idinikit ninyo ito sa aswang, ay tiyak na mamamatay ang aswang na yon. Sabay na tumango ang dalawa. Sinyalis ang pagkakaunawa nila sa tinura ng matanda. Paglabas ninyo sa tahanan na to, ay baliktarin ninyo ang inyong mga suot na damit. Pagkatapos, ay bumunot kayo ng isang halaman at hawakan lamang ito habang kayo ay naglalakad upang magpakita ang daan at hindi kayo magpaikot-ikot lamang sa lugar na ito. At ang pinaka-importante, hanapin ninyo ang lugar kung saan kayo naghasa ng itak. Kapag nakita nyo ang lugar na yon, ay bitawan ninyo bigla ang halaman. Doon, babalik sa normal ang lahat. Natatandaan nyo ba ang lahat ng sinabi ko? Pwede pong simulan nyo sa simula. Ano ka ba? Nagbibiro lang ho siya. Natatandaan po namin lahat. Nagbibiro lang ako. Ang dami kasi ng bilin niya Manong, maraming salamat po dito sa binigay niyo agimat sa amin. At sana po talaga ay ligtas kami makalabas sa lugar na to. Mga iho, posibleng mas dumami pa ang makakasagupa ninyong mga aswang. Dahil sinyalis yun na malapit nyo na mahanap ang daan. Mag-iingat kayo. At lumabas na nga ng bahay ang dalawa. Ginawa rin kagad nila ang bili ng matanda. Ibiniliktad nila ang kanilang kasuotan. Nang handa na silang umalis, ay bumunot naman si David ng halaman. Akin na yan, David. Ako na magdadala ng halaman. Ikaw na magdala nitong agimat. At nagsimula na nga maglakad ng dalawa. Makalipas ang ilang minuto. Teka, alam ko na ang daan na to. Pamilyar na ako dito. Grabe, nakapakalayo pa lang ng narating natin. Ibig mong sabihin, alam mo na ang daan papunta sa kuprahan? Hindi ba? Doon ka naghasa ng itak kanina. Oo, alam ko na ang daan. Pero, mahirap makabalik dun Matarik ang daan kaya kailangan ng iba yung pag-iingat. At maingat ng tinahak ng dalawa ang masukal at matarik na daan. Maya-maya pa ay napatigil ang dalawa. Isang malaking aswang ang nakaharang sa kanilang harapan. Mula sa pagkakatayo ay dumapa ito. Dahan-dahan itong gumapang papalapit sa kanilang kinaroroonan. At katulad ng mga naonang aswang,
Pulang-pula ang mga mata nito, nakalawit ang mahabang dila, at tumutulo ang malagkit na laway sa lupa. Humanda ang dalawa sa pagsalakay ng aswang. At biglang bumilis ang paggapang ng aswang patungo sa kanila. Dumiretso to kay David. Nang ilang di pa na lang ang layo nito sa kanya, ay bigla itong tumalon. Nakanganga ang malaking bibig nito na handang sagpangin ang binata. Mabilis namang umilag si David. Ang aswang ay gumulong sa lupa. Pero mabilis din itong umataking muli. Mas mabilis ang pag-atake nito ngayon. Ngunit bago pa man ito makalapit kay David, ay inilabas ng binata ang anting-anting na ibinigay sa kanila ng matanda. Isinalubong ni David ang anting-anting sa paparating na aswang. Pagkalapat ng anting-anting sa dibdib ng aswang ay bigla itong nagliyab. Bumagsak ito sa lupa at naghuhumiyaw sa sakit. Kitang-kita ng dalawang binata kung paanong natupok ng apoy ang aswang. Ilang sandali ring nagliwanag ang paligid dahil sa lagablab ng apoy. Maya-maya pa ay nawala na ito at ang naiwan na lamang ay abo. Ng mga sandaling yun ay nilapitan ni Mateo ang kaibigan. David, ayos ka lang? Okay lang ako. Buti na lang talaga. Binigay sa atin to na matanda. Kung hindi, baka may kinalagyan tayo. Malakas kasi ang isang to eh. Sige, tara na. Si Mateo ang bumasag ng katahimikan ng kanilang paglalakad. David, sa tingin mo kaya may ideya si Lolo na nandito ako at nakikipaglaban sa mga aswang? Sana ay wala para hindi siya mag-alala. Sigurado naman akong walang ideya ang lolo mo. Ang iniisip marahil nun, nandun tayo sa kuprahan at natutulog sa mga oras na to. Kung sakali ba na makalabas tayo na maayos dito, meron ka bang pagkikwentuhan tungkol sa nangyari sa atin? O lilimutin mo na lang? Ay, kakalimutan ko na lang siguro tong pangyayaring to. Wala rin naman akong pamilya na mapagkukwentuhan eh. Tsaka baka maisip pa ng mga tao na baliw ako. Ano ka ba naman, David? May kaibigan ka. Ako. Gusto mo pagkwentuhan natin to? O kaya, kwento natin kay Lolo. Maraming salamat, Mateo. Sa maikling panahon, nagkaroon ako ng kaibigan. Kaya lang, mapapakamot ka talaga sa ulo sa klase ng banding na nangyari sa atin. Sana, wag na tayo magbanding ulit ng ganito. Ang masayang pag-uusap ng dalawa ay napalitan ng takot na makita nila ang isang malaking maitim na ibon na lumilipad sa kanilang itaas. Ramdam nila ang lakas ng buga ng hangin sa bawat pagaspas ng mga pakpak nito. Teka, parang grabe naman yata ang laki ng ibon na yan. Sa tingin mo? Oo, aswang yan pare. Humanda ka, tsak na mapapalaban na naman tayo. Hindi pa man nakapaghahanda ang dalawa, ay umatake na ang malaking ibon. Bumulusok ito na mabilis papunta sa kanilang kinatatayuan. Ang mahahaba at matatalas na mga kuko nito ay nakaumang sa kanila. Gabuhok lamang ang distansya na maiwasan nila ang mga matatalim nitong mga kuko. Nagpagulong-gulong ang dalawa sa magkaibang direksyon. David! Asan ka? Andito ako! Ayos ka lang ba? Ayos lang ako! Mateo! Papalapit sa yung ibon! Tumayo si Mateo at inihanda ang itak sa kanyang kamay. Habang papalapit ang ibon sa kanya, ay biglang may naisip si Mateo. David! Yung anting-anting! Ihagis mo dito! O sige! Ito! Saluin mo! Pagkasalo ni Mateo ng anting-anting, mabilis niya itong itinali sa itak. At sa isang matinding buwelo, hinagis niya ang itak sa paparating na ibon. Hindi na nagawang makaiwas pa ng ibon. Tumarak ang itak sa dibdib nito. At dahil nakapalupot dito ang anting-anting, biglang nabalot ng apoy ang ibon. Kitang-kita ng dalawa na tila lumilipad na apoy sa himpapawid ang ibong itim. Mabilis itong bumulusok sa lupa at bumagsak sa hindi kalayuan sa kanilang kinatatayuan.
Tumakbo ang dalawa at nilapitan ng ibon. Abo na lang ang kanilang inabutan. Ang galing ng naisip mo na yon, Mateo! Paano mo naisip gawin yon? Hindi ko alam. Kakapanood ko siguro ng mga pelikula to. O dahil sa kakalaro ko ng mga video games. Ano pa man ang dahilan, ang husay talaga nun, Apir! Matapos ang pangyayaring yon, ay tinungo na nga ng dalawa ang koprahan. Ilang sandali pa, ay narating na nila ang lugar. Sa wakas, nandito na tayo. Mateo, ibagsak mo na yung halaman. Sige. Paglapat ng halaman sa lupa, ay tila isang malakas na hangin ang dumaan sa kanilang kinatatayuan. Sa tingin mo, David, ayos na yun. Makakaalis na tayo. Tingin ko, okay na yun. Tara. Sandali! Nagulat ang dalawang binata dahil ang matandang kausap nila kanina ay nasa kanilang harapan. Meron lang akong gustong ibilin sa inyo bago kayo umalis sa lugar na to. Merong isang lahi ng aswang na minsang nakaalis sa lugar na to. At ayon sa mga nakarating sa akin, naninirahan sila sa baryo sa ibaba at nagtatago sa pangalang Ignacio. Ignacio? Teka, parang may kilala nga akong Ignacio sa baba ah. Ano pong gagawin namin kung sakaling mahanap namin sila? Eto, kunin nyo to. Ito ang supot ng asin. Asin na mula sa kabundukan dito sa dimensyon ng mga aswang. Isaaboy nyo to sa kanya upang matuldukan ang kanyang kalagiman. Pero, Manong, teka lang. Wala naman po akong nababalita ang kalagiman na nagaganap dyan sa baryo eh. Ang huli pong kalagiman na nabalitaan namin, yung nangyari po dito sa bundok nung ilang taon na ang nakakaraan. Maaaring ganun nga. Pero tinitiyak ko, may lihim na kalagiman pa rin ginagawa ang angkan ng Ignacio. Ang isang nilalang ng kadiliman ay hindi maaaring magbago. Ang isang aswang ay mananatiling aswang. Makalipas ang higit isang oras, ay nakauwi na nga ang dalawa. Hindi na nagkwento pa si Mateo sa kanyang lolo. Ngunit sa gitna ng kanilang pagkain ng hapunan, ay bigla itong nagtanong sa matanda. Lo, may kilala ba kayong Ignacio sa lugar na to? Ignacio? Yung kapitbahay natin, mga Ignacio yan. Sila June. Ignacio yung pamilya na yan. Talaga po? Matagal na ho ba yung mga yan dito? Ang pamilya natin, ang isa sa mga matatagal na sa lugar na to. Yang mga Ignacio ay 3 henerasyon pa lamang dito. Nagsimula sa lolo ng June na yan, tapos sa tatay niya, at ngayon na, siya ang kahuli-hulihang Ignacio dito. Ang isa pa sa interesanting bagay sa mga Ignacio na yan, ay makailang ulit nag-aasawa ang mga lalaki sa kanila. Katulad niya si June, kagaya ng kanyang ama. 3 asawa niya na yung asawa niya ngayon. Ang ibig niyo pong sabihin, 3 asawa na ni Kuya June, si Ate Marta? Oo. 3 na nga yan. Merong una si Isabel. Pagkatapos ay si Luisa. Sa kung anong kadahilanan ay namatay din sa sakit daw ang mga yon. Napaisip si Mateo sa binanggit na matanda. Kailangan malaman to ni David. Pupuntahan ko siya ngayon. Oh, teka! Saan ka pupunta? Hoy, hindi ka pa tapos kumain! Pupuntahan ko lang po si David. Babalik din po ako kagad. At pinuntahan na nga ni Mateo ang kanyang kaibigan.
Talaga? Dapat nga siguro nating puntahan at gawin yung pinapagawa ng matanda dun sa bundok. Pero, di ba sabi mo wala namang nangyayaring kakaiba dito sa lugar ninyo? Oo nga, pero hindi mo ba narinig yung sinabi ng matanda? Siguradong may lihim ang mga Ignacio na yan. At napagdesisyonan nga ng dalawa na pumunta sa bahay ng mga Ignacio. Oh, nandito na tayo sa labas. Anong plano? Kailangan naman katukin natin yan. Magmanman muna tayo. Ayun, dun sa may gilid. Alam ko, dun banda ang kwarto ni Ate Marta. Tara! Na makalapit na ang dalawa sa tinukoy na lugar, ay meron silang narinig. David, di ba parang si Ate Marta yun na umuungol? At hindi lang basta umuungol. Parang balot na balot ng sakit. Dahil siguro yan sa mga sugat niya sa likod. Saglit, eto, may siwang. Tara, tingnan natin kung ano nangyayari. Sa pagsilip ng dalawa, ay nagulat sila sa kanilang nakita. Si June. Kakaiba ang itsura nito. Mapupula ang mga mata. At matatalim ang mga ngipin. Mabalahibo din ang kanyang mukha, maging ang kanyang mga braso. At meron itong mga matutulis na kuko. David, nakikita mo bang nakikita ko? Aswang nga si Kuya June. Oo nga. At tingnan mo, sinusugatan niya si Ate Marta. At sinasakaw niya yung dugo. At tingnan mo, iniinom niya. Kitang-kita ng dalawa kung paanong hayok na uminom ng dugo ni Marta, si June. Sandaling hinila ni Mateo si David. David, dito muna tayo. Mag-usap tayo. Grabe yun. Anong plano natin? Yung asin. Yung asin na binigay ng matanda sa'yo, nasaan? Teka, andito sa bulsa ko. Buti na lang hindi ko pa ito natatanggal dito. Anong plano mo? Ganto, makinig ka. At nagkasundo nga ang dalawa. Dahan-dahan silang umakyat sa bahay at pinasok ito. Maingat na dumiretso sila sa kwarto ni Marta. Walang pintuan ang kwarto. Kortina lamang ang nagtatakip dito. Sumilip ang dalawa. At ganun pa rin ang kanilang natunghayan. Si June, hayok na hayok sa pag-inom sa dugo ni Marta. Sa dugo na nanggagaling sa mga sugat sa likod nito. Sa pagkakataong yun na hindi na nakapagpigil pa si Mateo. Halimaw! Dahil dun ay napalingon si June sa kanilang dalawa. Biglang nanlisik ang mga mata nito at tila ba handang umatake. Pero bago pa man makakilo si June, Mateo! Isaboy mo ang asin sa kanya! "Oh! Eto na! Ah!" Isinaboy ni Mateo ang lahat ng asin na laman ng supot na binigay ng matanda sa kanila. Paglapat ng asin sa katawan ni June, naging tila ito isang mainit na kemikal. Unti-unting napuno ng bakas ng pagkapaso ang kanyang katawan. Hindi pa nagtagal ay tila unti-unti nang natutunaw si June. Nagsusumigaw ito sa nararamdamang sakit. Ah! Sa lakas ng sigaw nito ay napatakip ng tenga ang dalawang binata. At sa gitna ng pangyayaring yon ay biglang nabalot ng apoy si June. Isang matinding paglagablab at natapos ang lahat. Paglingon ni Mateo, ang tanging niya na lamang nakita ay ang umuusok na labi ni June. Si David naman ay dali-daling lumapit kay Marta. Binalot niya ito ng kumot. Ate Marta, huwag ka mag-alala. Ligtas ka na. Bagamat balot dahil sa dami ng sugat sa katawan, ay yumakap si Marta kay David at nagpasalamat. Sa tulong ng mga kabaryo, ay nadala sa ospital si Marta. Kinabukasan, ay kinausap ng barangay ang magkaibigan. Ano ba talaga nangyari?
Nagkatinginan na magkaibigan. Si Nico na Mateo si David. Agad to po kasi. Naglalakad po kami ni Mateo doon. Tapos, parang narinig po namin si Ate Marta. Parang umiiyak siya at umuungol sa matinding sakit. Pagkatapos po nun, lumapit po kami doon sa harap ng bahay. Kumatok po kami at tinatawag po namin si Kuya Jun. Pero wala pong sumasagot. Dahil po doon, napagpasyahan namin na pumasok na. At doon na po namin nakita ang kalagayan ni Ate Marta. Naglaan po kami na ilang sandali para hanapin at hintayin si Kuya Jun. Pero wala po talaga eh. Kaya naisipan po namin humingi na ng tulong at madala si Ate Marta sa ospital. Yan nga rin ang napansin namin eh. Hanggang ngayon, hindi pa rin umuwi si Jun. Ano na kaya nangyari sa taong yon? Sa tanong na yon, ay nagkatinginan na magkaibigan. At tila nabasa ni David ang sagot na nasa isipan ni Mateo. Wala na si Kuya Jun. Wala na ang aswang.